ladies, kung gusto mo na maparaning kakaisip ang isang lalaki sa'yo, then sundin mo or gawin mo itong 5 tips na i-share ko sa inyo because I believe and I'm very confident na sobrang effective ito sa almost lahat ng kababaihan kapag in-apply nyo ito, and the good thing is that kayang-kaya nyong gawin. So, kung gusto mo na mangyari yon sa buhay mo, sa relationship mo, then, let's go. Number 1 na pinaka dapat mong ginagawa is that kailangan mo mag-invest sa sarili mo. The reason kung bakit hindi ka pinapahalagahan ng isang lalaki or kumbaga okay lang sa kanya na mawala ka or most of the time taking for granted ka lang because wala siyang nakikita talaga sa'yo. Something sa'yo na dapat niyang pahalagahan. Yun ang masakit. At kung gusto mo na meron siyang makita sa'yo, of course, kailangan mong mag-invest sa sarili mo. Let me give you an example. Kung ang isang tao ay naghanap na bumili ng isang bahay, of course, ang titignan niya dito yung bahay na worth it. Okay? Hindi lang sa kaya ng bulsa, but kung yung bahay na kontento siya. At para masatisfy yung needs ng customer, dapat yung seller, yung may-ari, is that mag-invest siya ng malaki sa bahay na yon para magustuhan ng mga buyers or mga customers. So, ganun ka din. Kung hindi ka nag-invest sa sarili mo, what makes you think na magugustuhan ka nila or makokontento sila sa'yo? What makes you think? Kaya, it is very important na dapat buo ka na or dapat mahalin mo muna ang sarili mo. Itrato mo muna ng maayos yung sarili mo. I-heal mo muna yung sarili mo from past because when you are broken tapos pumasok sa isang relationship or kung nasa relationship ka, tendency is that yung negativity or yung broken pieces na puso mo, madadala mo yun sa bagong relationship mo and magiging toxic ka. You know, wala kang tiwala sa partner mo ganoon or lagi kang nagdududa or sa tingin mo, kung ano yung ginawa ng ex mo sa'yo, is that gagawin din ng partner mo ngayon sa'yo. So, you are not healed inside. It means, yung mga bagay na yun, dapat mag-heal muna. Dapat take time or mag-invest ka sa sarili mo na makamove on sa past, na mag-heal muna before going into a relationship or before continuing relationship. This is very important, you know, because kapag negative energy or negative mindset yung dala-dala mo sa relationship, ang tendency nito hindi magiging masayang relationship niyo. Ang tendency nito, ang relationship niyo ay worse or, you know, hindi niyo ma-enjoy. That is why it is very important, mga kapatid, na mag-invest ka sa sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo. You know, itrato mo yung sarili mo na more than ng pagtrato mo sa ibang tao. Because in that way, kapag nakikita ng isang customer or isang buyer that worth it ka na palagahan dahil worth it yung investment or, you know, pinagastusan ka talaga, then bibilhin ka, then papahalagahan ka, then itatrato ka according sa deserve mo. So, ladies, please, mag-invest muna sa sarili. Okay? Proceed na po tayo sa number 2. Learn to give appreciation. Because kaming mga lalaki, simple lang naman kami The more na na-appreciate kami, the more na nakikita nyo kami, the more na nakikita nyo mga ginagawa namin, is that mas lalo namin ginagalingan. Mas lalo namin pinag-iisipan kung ano pang efforts, ano pang pwede naming maibigay sa'yo para mapasaya ka. You know, marami ang kalalakihan na nawawalan ng gana or naghahanap ng iba kapag hindi sila nakaka-receive ng appreciation mula sa partner nila. Kasi para sa amin, yun yung nagbibuild ng masculinity sa amin. Mas lalo kaming nagiging lalaki, mas lalo kaming nagiging pogi kapag na-appreciate nyo kami. So, as simple as that. Learn to appreciate your partner. This is very important. You know, marami akong nakita na relationship na nasira because tahimik lang yung babae, hindi ma-appreciate yung ginagawa ng lalaki, or most of the time, yung negative or yung hindi magandang nagagawa ng lalaki, yung binibigyan lang ng pansin, yung nakikita lang, hindi nyo na-appreciate yung kanyang effort din, yung kanyang provide sa'yo. You know, minsan naghahanap lang kayo ng dapat kino-confirm ka, dapat binavalidate ka, dapat sweet din siya tulad ng iba, dapat kung ano yung nakikita mo sa ibang lalaki ay dapat ginagawa niya rin.
hindi po hindi po pare-parehas sa mga lalaki, The best na may advice ko na gawin mo is that appreciate mo yung mga positive or yung mga maganda niyang nagagawa, and then kausapin mo siya sa mga negative na ginagawa niya sa iyo or hindi maganda para ayusin niyo, Huwag kayong mag-focus sa negative, ayusin niyo. So, that's it. Learn to give appreciation. Okay? Number 3. Give something to him na sayo niya lang makikita or nakikita or nare-receive. Anything na, hindi naman pare-parehas, but anything na parang signature mo. Parang ikaw lang yung kayang magbigay sa kanya. Or sa'yo niya lang nare-receive. And most of the time, nakikita mo yun kapag alam mo yung mga kulang sa kanyang buhay para ikaw yung bubuo. Like for example, kapag lumaki siya sa family na magulo or walang peace, yung mga sobrang broken families, then ibigay mo ang isang buong pamilya sa kanya. Ang pamilya na may peace na environment. Tignan mo, mababaliw yan. Tignan mo, may bibigay niya yung best niya para sa'yo. Or anything, mga regalo, ganun, anything na most of the time kailangan at gustong-gusto niya na makuha. I-try mo na ibigay yun sa kanya. Of course, gamitin mo naman yung kukote mo, kaibigan. Isipin mo kung kaya mo naman talaga ibigay or worth it bang ibigay. But my point here is that things of something na naibibigay sa kanya either physically, emotionally, or spiritually, anything na sa'yo niya lang nakikita. And in that way, of course, tuwing kailangan niya or tuwing nag-aaway kayo ganun, yun yung naalala niya, yun yung namimiss niya sa'yo. And in that way, mapapaisip siya palagi sa'yo. I hope na na-pick up niyo pa. Okay? Proceed na po tayo sa number 4. Give him space. Karamihan sa may mga lalaki, sa totoo lang gusto namin or most of the time, gusto namin talaga ng space. Trust me, hindi man lahat pero karamihan sa mga lalaki nauumay or naiinis or nakakawalang gana sa amin kapag palagi kang andyan, sa totoo lang. Kapag palagi mo siyang dinidikitan, physically or even sa mga text, sa calls, or pakialaman lahat ng kanyang ginagawa. And there's nothing wrong with that. Huwag mo isipin na karapatan mo na alamin lahat. Hayaan mo na siya yung mag-open sa'yo. Hayaan mo na siya yung magsabi sa'yo. Don't force him to tell you everything. Kasi in that way, nasasakal kami. In that way, parang feeling namin walang space. And most of the time, naumay kami talaga. Mas gusto namin sa feeling ng iba. Kaya, kung gusto mo, sa totoo lang na mapraning siya sa'yo, bigyan mo siya palagi ng space. And allow him na mamiss ka niya. Allow him na siya yung babalik sa'yo, maghahabol sa'yo. Okay? Huwag mong pilitin na gawin yung part niya. I hope na nag-gets nyo. Last but not the least, number 5, of course. Give your best in a relationship or in your relationship, but never chase him whenever he wanted to leave. Kung gusto niyo na ma-enjoy ang isang relationship, then give your full or your best na kayang gawin sa isang relationship. Yung kaya mong pagmamahal, attention, time, care, anything na kaya mong maibigay sa relationship, ibigay mo yung the best mo. But, make sure na whenever na gusto niya na umalis sa'yo or iwan ka niya, never chase. Huwag kang masayangan sa kung anong binigay mo kasi ganyan ka eh. Huwag kang masayangan sa anumang binigay mo. Ganun talaga ang buhay. Minsan, hindi pinapalagan. But, ang sinisigurado ko lang, kung hindi man yung lalaki ngayon na kasama mo ang makakapag-appreciate or makakakita ng mga ginagawa mo na the best, meron at merong tao na ipapadala ni Lord. But my point here is that, ibigay mo yung the best mo. Before ka na magreklamo kung ano man ang nare-receive mo na hindi ka nakukontent or hindi ka masaya or, hindi ka natutuwa sa relationship nyo, tanungin mo mong sarili mo. Nagbigay ka ba ng pinaka-the best mo? Nag-input ka ba? Nag-invest ka ba sa relationship nyo bago ka magreklamo? Kung hindi, then, this is the right time na mag-invest ka ng the best na kaya mong invest sa relationship nyo. And I believe, in that way, mas mag-work ito. Mag-work ito. Kasi kapag nakikita ng partner mo na seryoso ka din sa kanya, na worth it ka, na pahalagaan at mahalin, na may value sa'yo, then papahalagan ka. Mapaparaning niyang kakaisip sa'yo. But of course, once again, never chase him whenever he wanted to leave or whenever napagpalit ka sa iba. You should always know your worth, your value, your qualities.
that you are special, that you are unique. At kung hindi nila na-appreciate, maybe there's the right person na makakapag-appreciate sa'yo, and He is the one and only one na bibigyan ni Lord sa'yo. So that's it. I hope na nakatulong ito. God bless.